Pag-usapan nga natin tungkol kay Gutesa. Sino nga ba talaga si Orly Gutesa? Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Siya ay dating Marine at nagsilbing security detail sa iba't ibang opisyal ng pamahalaan. Kay Customs Commissioner Nicanor Faeldon noong 2016, kay PCOO Secretary Martin Andanar noong 2018, kay Bucor Chief General Bantag noong 2020, sa Office of the Vice President Sara Duterte noong 2022, at kamakailan kay Congressman Zaldico noong 2024. Sa maikling salita, konektado siya sa mga personalidad na may malalalim na ugnayan sa nakaraang administrasyon. Itong supposed witness ni Marcoleta at ni Mike Defensor, na sila ang supposed to be ang kakilala nitong si Gutesa na to. Actually ang kausap nitong si Gutesa ay si Mike Defensor, at itong si Mike Defensor daw ang tumawag naman kay Marcoleta para i-set up nga ang pag-uusap na para madala itong si Gutesa sa Senate for the hearing doon sa Blue Ribbon Committee. So ngayon, ito, lumabas na nga si Gutesa, nag-testify na nga doon sa Blue Ribbon Committee, at alam naman natin yung kwento niya na siya daw ang nagdadala ng pera doon sa kaila Zaldico, at siya rin ang nagdadala ng pera doon sa Forbes sa bahay daw ni Martin Romualdez. So more or less, ganun yung kanyang ikinikwento. At siya daw ay isang security personnel nitong si Zaldico. Ngayon, nagkaroon ng issue tungkol doon sa pagpapanotaryo ni Gutesa doon sa kanyang sworn affidavit, yung kanyang isinulat na affidavit na na siya daw ang personal na nagpa-notaryo doon sa lawyer na nagnonotaryo. Ngayon, humaba ang usapan tungkol yan sa notaryo na yan. Na sa tingin ko, para sa akin, hindi tayo dapat magtagal ng usapan tungkol dyan sa kung fake o hindi ang notaryo. Alam na alam kasi natin kung ano ang sistema ng pagnonotaryo dito sa atin sa Pilipinas. Hindi naman talaga sinusumpaan yan. Hindi naman talaga pupunta ka dyan sa notaryo publiko, susumpa ka at yung lawyer ang kaharap mo. Ewan ko kung merong 10% ang ganyang nangyayari talaga sa total ng mga nagpapanotaryo. Bihirang-bihira yan. Mula pa nung nagkaisip ako tungkol nagkaroon ako ng awareness tungkol sa mga notaryo na yan, wala pa akong nakita na ikaw ay pupunta personal doon sa abogado, nanumpa ka, at tsaka ni notaryo. Isipin mo naman, ang dami nagnonotaryo mga tabi ng City Hall, yung iba na sa mga bangketa lang, at kung saan lugar. Ang abogado ba magtsatsaga maghapon dyan sa notaryo publiko? Diyan sa pwesto niya, diyan sa tabi ng sidewalk, magtsatsaga siya dyan ng padala 200-300 sa maghapon, at uupo siya dyan maghapon, napakainit. Magtsatsaga ba ang abogado na siya magbabantay niyan? So alam na natin yan, na ang nagbabantay talaga dyan, tauhan lang ng abogado. At siguro binibigay na authority yung secretary niya or kung sino man yung personnel niya dyan para pumirma on his or her behalf. So ganyan na nangyayari. Kaya nakakatawa para sa akin, nakakatawang pag-usapan ng napakahaba, pagtalunan kung ang notaryo publiko na yan ay peke or hindi. Na sayang ang oras yan. Sayang ang oras tungkol sa notaryo na yan. Ang concern na tungkol sa notaryo ay dapat concern na ng abogado yan. At ng higher court na nag-aasikaso, kung Supreme Court man yan, kaso na ng lawyer yan at saka nung Supreme Court
na nagbibigay ng permission para maging notaryo publiko siya. Silang dalawa na mag-away dyan. Pero ang dapat natin pag-usapan dito, ano ba ang interest talaga ni Marcoleta at nitong si defensor tungkol dito kay Gutesa? Bakit nila dinala yan dyan sa Kongreso? Bakit nila dinala dyan sa Senado? Ano ang intensyon nila? Ano talaga ang papel niyang si Gutesa sa kanilang buhay? Bakit kanilang biglang-bigla, sorpresa pa, dinala dyan sa Senado? Na kung pag-aaralan mo maigi, in-accommodate na nga lang ni Senator Ping Lacson. Na-vet muna po ba ito ng komite? O bigla? Wala na, natatol. Hindi ko nga alam na bigla si may pipresente. Maski man lang yung bago magsimula hearing, sana natimbrihan man lang ako. Mr. Chair, maski pabulong lang, meron ako ano mamayang witness. Wala namang problema yun eh. Kasi, alam mo, nire-relax ko yung rules. Kung susundin natin talaga yung rules ng komite, nakasaad doon na 3 days before, kailangan meron ng advance copy ng affidavit. At meron ng, alam na ng mga komite na meron ganong witness na dadalo. Kaya meron kami tinatawag na 3-day notice rule. Ako, nirelax ko na ngayon dahil, siyempre, may mga testigo na ayaw naman nilang, baka mag-back out eh, tulad si Alcantara, si Bernardo, yung iba pa, di ba? Kung i-advance mo yung debit, pwede ma-preempt eh. Pwede sila ma-pressure na hindi na sila sumipot. So, nirelax ko na yung rules namin tukol doon. So, maski yung kay Senator Marcoleta, maski yung ora mismo na ipipresent niya, na nagmanifest siya, gagamitin yung kanyang yung time slot niya na meron siyang witness. Pinayagan ko na nga eh. Wala naman problema doon. Kaya lang naman nagkaroon ng aberya dahil lumabas yung notaryo at sinasabi niya hindi ako yung notaryo dyan. Without that, walang problema eh. Kasi yung, maski even sabihin pa ng notaryo na, okay, hindi ako nagnotaryo dyan. As far as yung Blue Ribbon, under oath naman siya nung kanyang sinalaysay lahat yun eh. Kaya sa akin, parang, okay, let's set aside kung hindi man talaga siya na notaryo, pero sumumpa naman siya sa Blue Ribbon na pawang katotohanan sasabihin niya, okay na rin yun, pass na rin yun. Kaya lang naman nagkaroon ng problema dahil nga lumabas yung si Atty. Espera. So kung halimbawa, tinanong naman siya ni Senator Marcoleta, ikaw ba mismo nagpunta sa notaryo, ikaw na mismo nagpunta at ikaw ang nagpanotaryo, sumagot siya ng oo eh. So ngayon lumalabas, kung paniwalaan naman natin si Atty. Espera, hindi talaga nagpunta si Gutesa doon. So ang issue rito, kung nagsinungaling ka na pumunta ka sa notaryo at mapapatunayan later on na hindi ka pala nagpunta, kung nagsinungaling ka sa aspeto na yun, sa isa, pwedeng paghinalaan ka, nagsinungaling ka sa lahat. Oo. Yung pong sinasabi yun ang issue. Pinaliwanag. Oo, yun ang issue. Sa totoo lang, hindi naman dapat ganyan ang sistema ng pagdadala ng witness dyan. Merong pang ano yan, bine-vet pa yan kung talagang karapat dapat iharap yan. Dahil alam nyo naman, itong hearing na ganyan sa Blue Ribbon Committee, ano yan, gastos ng publiko yan. So dapat hindi nasasayang ang oras dyan kung sino man ang hinaharap mo dyan, talagang legit na mayroong talagang sasabihin na totoo. So ngayon, question itong credibility nitong si Gutesa dahil nga doon sa notaryo. Pero sa akin hindi eh. Ang dapat natin tanungin dito, si Marcoleta, ano ba talaga ang intensyon mo? Bakit nagkaroon ka pa ng surprise witness? Hindi mo ihinarap beforehand diyan kay Ping Lacson, itong si Gutesa. At sa ngayon, hirap na hirap itong si Ping Lacson i-trace dahil gusto yatang imbitahan panibago. So, ang question talaga dyan, hindi yung kung peke or hindi peke yung notaryo publiko. Ang question dyan, peke ba? Totoo ba o peke itong si Gutesa mismo? Kasi kung ang issue lang naman ay yung tungkol sa notaryo publiko at totoo naman ang pinagsasabi ni Gutesa, sa totoo lang. Hindi naman talaga kailangang magdala si Gutesa ng written statement dyan na may notaryo publiko kagad. Kung totoo ang sinasabi niya. Kaya ang question nga dyan bakit kailangan pang magmukhang credible itong si Gutesa through notary public na isinuggest mismo ni Marcoleta? Kung talagang credible naman siya, bakit kailangan pang daanin sa notaryo publiko ang credibility nito? Yun ang question ko dyan. Hindi yung kung ang notary public ay fake o hindi. Kung credible siya, kung totoo ang sasabihin niya, hindi kailangan yung may bit-bit na siyang may bit-bit na siyang dokumento, yung kanyang statement na naka-notary public. Nakuha nyo ba? Parang sinasabi kasi ni Marcoleta rito, dapat maging mukhang credible ka. Dahil lang doon sa notary publiko? Hindi ba dapat,
Kung credible ka, kung totoo sasabihin mo, pupunta ka doon sa Senado, dala-dala mo yung katotohanan. Whether notarize yung papel mong dala or hindi. Notarize yung dala mong dokumento o hindi. As long as totoo ang sasabihin mo, yun lang ang punto ko rito. Pero parang minamaskarahan nila na para magmukhang credible. Kailangan may notary public. So sa akin, yun ang question dito. Bakit kailangang i-notary public pa yung kanyang dokumento, yung kanyang statement kung talagang totoo naman ang sasabihin niya? Di ba? Ano ang intensyon ni Marcoleta? Ano ang intensyon itong si Mike Defensor? Bakit dinala yan si Gutesa diyan sa Senado? Ngayon, may mga palabas pa sila na ito raw ay muntik ng ma-ambush. Anong muntik na ambush? Doon sa area, sa vicinity ng mga Marines, may ambush kay Gutesa na ikiniklaim nyo na nandoon nga sa Marines, sa custody ng mga Marines. Na lumalabas, nagkaroon ng official statement ang Philippine Navy, wala naman pala doon. Wala doon itong si Gutesa. Official yan, galing sa spokesperson ng Philippine Navy, kung saan ang Philippine Navy ang naghahawak sa Philippine Marines. So ngayon, kaya nga sinasabi ko, hindi dito issue yung notary public. Ang issue rito, yung credibility mismo ni Gutesa. At isa pa, intensyon nitong si Mike Defensor, intensyon nitong si Marcoleta, bakit nila dinala yan dyan? Na ngayon, hindi makita-kita. Yun po ang issue, more than anything else. Siyempre, nag-iimbestiga itong si Ping Lacson. So, tinrace niya, tiningnan niya doon sa CCTV kung talagang totoo yung kwento ni Marcoleta, kung totoo ang kwento ni Gutesa. Tingnan yung CCTV. Nagrereklamo itong si ginagawang malaking issue ni Marcoleta yung tungkol sa pagsilip, pagtingin ni Ping Lacson doon sa CCTV sa Senado. Ano naman ang problema mo dyan, Marcoleta? Kung wala ka namang tinatago. Anong problema mo sa pagtingin-tingin ng mga tauhan at ni Ping Lacson dyan sa CCTV sa Senado? Ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish nila sa CCTV, one of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Sa Senate. So, bagay sa pintuan ng Senate. Ano? Sa pintuan. Sa pintuan, kasi doon pa lang, kasi maraming pirmahan. You have to check in para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock na doon ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Is this the work of a senator? Ganyan kagaling na investigador itong si Senator Ping Lacson. Hindi ka kasi talagang marunong sa investigasyon. Tama talaga si Senator Tito Sotto nung sabihin, aanuhin mo naman yung abogado kung hindi ka naman sanay mag-imbestiga. Itong ginagawa ni Senator Ping Lacson, yan po talaga ang trabaho ng pag-iimbestiga. Hindi lang yung kung kaharap mo na siya at saka mo na siya imbestigahan. Hanggat ma-trace back mo yung kanyang pinanggalingan, hahanapin mo yan, titingnan mo maigi yan. Kung mayroong CCTV, titingnan mo ang CCTV. Ganyan po pag-iimbestiga na hindi alam ni Marcoleta. Humihirit si Marcoleta ngayon, nagreklamo, bakit daw nag-i-spy sa kanila. Kung wala ka nga tinatago, ano problema mo sa pagtitingin sa CCTV? Pangalawa, ang Senado, kung hindi mo alam, Marcoleta, public building yan. Kaya walang problema kung titingnan dyan yung mga CCTV. Natural yan Yun ang trabaho talaga ng CCTV para makita ang mga nangyayari dyan. Wala ka dapat ikatampo dyan. Public building yan. Anytime na gustong tingnan yan, titignan yan ng sino man na authorized tumingin yan sa CCTV na yan. Dahil public building yan, public place yan. So anong problema mo?
Natatakot ka? Baka may makita tungkol sa mga pinagtatatago nyo? Kung wala kang tinatago, dapat wala kang problema dyan sa CCTV na yan. At saka kaya ginagawa ni Senator Ping Lacson yan, mula pa kasi nung umpisa, obstructive ka na. Ang mga hirit mo nakakapagtaka. At naglabasan na nga yung mga issue tungkol sa involvement, tungkol sa mga connect ng asawa mo doon sa insurance, na nag-i-insure, yung insurer ng mga diskaya. At ikaw, pinakita mo rin naman kung paano mo depensahan itong mga diskaya. Kung paano mo inumpisahan, bago pa nag-uumpisa pa lang ang hearing, hinihirit mo na maging state witness ang mga ito. Kaya kayo hinala talaga mga kilos mo. Kaya wag kang magtatampo kung pati ikaw ay mamatyagan nitong si Senator Ping Lacson dahil kahina-hinala ang mga kinikilos mo. Nakakapagtaka mga kinikilos mo. Kaya dapat lang talaga tingnan, bantayan ka ni Senator Ping Lacson. Dahil umpisa pa lang, obstructive ka na, umpisa pa lang, hinihirit mo na yung maging state witness yang mga diskaya. Anyway, hanggang dyan lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At yung mga bago po sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button at mag-comment po tayo. At i-share po natin ang video ito nang ganoon ay marami makaalam at lumaki ang ating bunting channel. Thank you so much at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli.